peace-loving citizen in the Philippines. Malabat na yan. Pero anong ginagawa? Search mo ngayon sa akin, Ever be. since, Yung ano, akin na ito lang talaga sa buhay ko. Medyo nakita ko noon, Pinoy, before that, Ramos and Erap, na we are, a bit tolerant when it comes to government. But this is the only time that Thank I've seen the you. Philippines that is so divided. Baka mo nga muna, be. And how can you live with that kung nakakadiha? Ikaw, Presidente. Hawakan mo, baby. Unya, you allow your people to suffer Wait. and even make lies. Hantod karon, imong tag-20 nga bugas, wag ya. Matay may mo, basta buang lingkod, gina. Pero, Balik-balik, guys! Nalobat. as I Back said time, back. earlier, tanaw na ko, like everybody's really putting it out there ba? Wait Na- lang. Yung nararamdaman nyo, and now you really feel kung anong gusto nyo Hawakan daw direction muna po. para sa Teka lang. bansa natin. That's good. I think you should continue doing this kasi we will do the same thing. I will do the same thing. Sandali It lang will po. be not for ourselves, but it will be for the future of our children, our grandchildren, and our country. Kasi pa, So yun ang mahalaga. Maybe someday, paano kung hindi ma-charge? lalaki yung mga anak natin o yung Dito ka muna, huwag kayo mga alis sa pwesto, ha. apo natin, iba. Maybe they will be Kunin mo nga yung blue. facing Kunin mo yung blue. not the same problems na ito, lalo na Yeah, ito, kay Mama. malala talaga ito administration. Hoy, sir. Tingnan nyo, kahit kasama nila sa alyansa, Thank you, sir. Thank you. yung pagpanalo ni Ping Lacson, what did he say? That 2025 budget is the most corrupt budget in Philippine history. Kahit kasama nila mismo, natapos na sandali, sinabi na nila. Wala talagang... So Ngayon. totoo lang, hindi ko maintindihan why they can afford to do all of this. And not 2028 matatapos din ang termino ni Marcos. So anong gusto niya? Hindi ko talaga alam. Sana nga talaga. Nalobot yung cellphone, guys. Bumitaw. Kumuha akong bagong cellphone. Wait lang. Nandito tayo sa likod. Babalik yung cellphone. The way they run things. Dito, guys, VIP lang pwede dumaan dito. May access lang si MK. Bawal po dito dumaan, ano? VIP lang pwede. At kami, yung mga nag-organize po, no? Sabi sa akin ng mga kaibigan ko sa ibang lugar. Ay, si Mama Amy, oh. Mura sa Davao City. Si Mama Amy nandito sa likod. Able to maintain the peace and order and how the the services na hinahatid ng Babalik. sa mga constituents namin. Lock. But really sad to hear Hi! other people Michael. disappointed MK. with what's happening now in the country. But first, ito yung maganda rin. Maging kontra What is the word? What's in that? Oh. Bakit ikatrap sa ito diya, telephone? May anak pa naman siya dyan, isa na yung kapatid kong babae. Kung gusto niya ipatuloy yung tunay na pagbabago, pilitin natin na tumakbo ito noong 2028. Ano tingin niyo? 2028, Sara Duterte for President. Maganda ba? Sabihin ko kayo nga nagsabi ha, ngay baka suntukin ako niyan. Pero ito yung gamitin talaga natin na experience natin when the government fails its people. Ito yung best example talaga, itong gobyerno talaga na ito. Kahit man lang sa approximately mga wala, ilang tao puro kaya kalokohan talaga. Sobra. Kahit Sobra press na. release, kalokohan, puro Dami na. kasinungalingan, puro politics. Sobrang na 1,000 yan, sir. Wala kayong makita bagong tulay ngayon. Dikit-dikit. Meron pa Wala doon. kayong makita
Hanggang doon pa siya sa may likod. But anyway, ayoko na magsalita masyado ng sobra pa nito. I'm just happy to be here, to see all of you, and sa mga lahat ng nakikinig na mga OFW na sa ibang bansa ngayon. Alam ko malakas talaga ang suporta ni Papa galing sa mga OFW natin. Salamat, kaayos niyong kanan. No. Hindi kabayran ang kuan. Suporta nga nyo ginapakita. So, and on my part, bilang anak ni Rodi Duterte, I will look for a way and I will fight for you back in the Philippines when I go back there. May 3 taon pa, hindi nila ako natakot for the first 3 years. And I'm sure hindi nila ako matatakot for the next 3 years. Malabo yan. Malabo yan. Kay mga pisot sila, buisit na mga tawhanan na. As long as we remain to be peaceful and God-fearing Filipino citizens, believe in the aspiration, have aspirations for our country. Andun naman kami lahat, yung mga kababayan nyo, nandun, lumalaban talaga kami. Lahat naman tayo, ang problema lang talaga sa Pilipinas, because of very centralized government, yung mga nasa taas, may mga posisyon, yung mga matagal na political dynasties, gusto ng ganun because they can maintain their power. Because it's a conservative form of government. Kasi pag naging progresibo tayo, threatened yung mga positions nila. Gusto kasi nila ituturo lang sa presidente sino malalagay, ganon. Government ngayon is not based on merit, but tingnan nyo. Anong nangyari? You have a chief PNP na 3 ranggo ang tinalunan para maging chief PNP. It's because this is not merit-based promotion. Yung parisan nasa ano na? Pabor-pabor-based promotion niya. Chief na yung may-ari ng Diba? parisan. So, mabalik na ako dito. I have to face that. Basig unsa na po'y buhato na ng diwata. Visit ng tahanan. Lima ka, nagbenta na ng Paris Overload. Sumali ng party list, naging kidnapper, naging chief PNP si Diwata. Si Raulo. Pero alam nyo, tingin ko, pag magkuha yan ng neuro exam, di yan makapasar. Buang talaga yan. No, nobody in their right mind would do what he did. Yung sinakay niya si PRT sa aeroplano because he is a police officer. He knows the due process. Kung nag-iisip talaga yon, kung sakto yung utak niya, tingnan mo, bagsak sa neuro yan. Sigurado ako. Along the way, may bakukang na nisod sa utok, ana ba? Nakakaon siguro panos nga, pansit. No, pero nobody in the right mind would do that. That's totally illegal, and you know, the consequences of these actions are heavy, sa totoo lang. But we have a government who doesn't seem to know what the Constitution is. Anyway, humana naman taong storya. Gusto ko kuhan. Ipaniod to na karon. Sa inyong tanan, mga gwapa o gwapo diha. Naniwala naman kayo. Mabuhay kayong lahat. Mabuhay ang OFWs. Mabuhay ang Pilipinas. Hey, yeah, 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 yeah. Mabuang mo Ilyas. Pero salamat kayo ha. It really means a lot sa family. And I'm sure, lalo-lalo na kay PRRD to know na you are always supporting him. So thank you. Mabuhay kayong lahat and God bless you all. Patuloy mo.
Maraming salamat po, Vice Mayor Sebastian Baste Duterte. Okay ba kayo? Ladies and gentlemen, it is also another honor because I support this man very much. Our next speaker na magsasalita po is an elected senator. Lapit na! Ang kaibigan po ni Mayor Digong. Help me welcome Senator Rodante Marcoleta! Let's wait for some, sir. Again, ladies and gentlemen, Senator Rodante Marcoleta! Magandang hapon po sa ating lahat. Selfie lang, selfie. Ay! It's okay, Ma'am Jazz. Pwesto na daw, dikit. Salamat po sa pagmamahal nyo sa ating dating Pangulo. Salamat po sa pagmamahal nyo sa ating Vice President. Salamat, Mayor Pulong, at nandito ka rin pala. Salamat, Senator Robin. Salamat, Mayor. Salamat sa aking kaibigan, Atty. Vic Rodriguez. At lalong-lalo na po kayong lahat na hindi nagmamaliw ang inyong pagmamahal sa ating bayan. Napaka-problemado po ng ating bansa, ngunit huwag po tayong mawawalan ng loob. Magsama-sama po tayo para ayusin po natin ang ating bansa. Akala ko po nung nag-issue ng resignation order ang ating Pangulo, akala ko totoo na eh. Akala ko naman yung bureaucratic reset. Kahit konti lang, naniwala ko, baka okay naman yata ito. Wala rin. Akalain mong naglagay siya ng PNP si Torre na naman. Sir, mabilis lang. Sir. Thank you. Kilala niyo ba si General Torre? Si General Torre, bakit siya yung nagpanggap na representative ng Interpol? Hindi totoo yun sapagkat kung totoo na nakipag-cooperate ang Interpol sa ating bansa, dapat sana ang nakausap niya siguro yung Pangulo ng Pilipinas o kaya yung DILG Secretary. Ngunit wala naman tayong nakita na representative ng Interpol na pumunta sa Maynila. Meron ba kayong nakita? Pagkatapos nung inaaresto si Pangulong Digong, pinakikita ni General Torre yung kanyang cellphone. Yung warrant of arrest nasa cellphone. Nakakita ba kayo ng ganun? Hindi po ganun ang pagsisilbi ng warrant of arrest. Dapat po yung representative ng Interpol ang pumunta sa Maynila, dala-dala niya yung physical copy ng warrant of arrest. Ganun po yung paraan, hindi po pinakikita sa cellphone. Yung po counterpart ng Interpol sa Maynila, ito yung PCPC. Ito yung executive director nandun dapat hindi nagpakita. Ang kanilang ginagawa na wala Hi, ma'am. Picture tayo. Yan si Michael King. Oh, Michael King, dahil ni. Oh, ready. Hi, Michael King. 1, 2, 3. Thank you. Thank you. Ano pa? Thank
Thank you. Saan kayo galing, ma'am? Sa Denmark. Ah, Denmark pa. Oo. Party, ba't wala ka sa loob? Teka guys, charge ko lang yung isa kong phone ha. Lumabas ako doon. Ay! Asa ka nakapesto? Doon, may pagkain kami. Ah, May nakalabas hindi pa. Asan si? Magkain tayo doon mamaya. Saan? Oo. Pero nandun pa kasi yung mga kasama ko. Hmm. Ikot-ikot. Ah, Nakalive ka? oo. Naka-live kasi kuha ko ng isang battery pack. Kasi yung asawa mo. Anak. Andun. Asan? Oh, hi ka muna, dami nanood oh. Si Marlene yan guys, si Marlene. Ang lapit. Teka, charge ko lang isang phone. Oh. Makaabot-abot man lang ang kinikita. Sama kayo mo guys muna sa akin. Lakad-lakad ha. Lakad-lakad. Dahil lobat yung isa kong phone. Nandun pa rin Charge natin guys. Nandun pa rin yung NEDA, pinalitan lang ang pangalan. Ang kasalukuyan nagsasalita ay si Senator Marcoleta. Yan. Pero ito kayo nagpa. Eh anong gagawin mo? Ayan po. Akala ko ba ang Ay, dadaan pangit sa na likod. nating ekonomiya, akala ko ba ayusin natin? Bakit di ka Sobrang daming maglagay? tao guys. Sama kayo kay Michael King maglakad. Naglagay Ito ka po pa ang ba? ito na. Tinanggal mo, pagkatas nilagay mo sa ganito, hindi po pwede yung ganun. Okay na, i-charge mo muna yan. Yung data ko. Pero kaya Oo nga, tayo hintayin ko. nandito sapagkat nandito ang taong kinikilala natin ang pinakamabuti, Ito naman yung purple sabi mo. ang wala. pinakamagaling Ito, na gawin mo. presidente ng Para Republika mabilis. ng Pilipinas. Kakan yung purple. Akalain mong dadalhin dito? Yun po bang ating justisya sa Pilipinas ay hindi na gumagana? Is our judicial system in the Philippines no longer functioning? Is our prosecutorial system in the Philippines no longer able to function? Hindi po totoo yun. Wait mo lang, matagal na yan. Umiiral, gumagana, umaandar ang justisya ng ating bansa. Kung nagkamali ang sinumang Andun yung tripod? Pilipino, Ha? Andun Oo. yung tripod. kung nagkamali halimbawa ang isang naging Pangulo, o dilitisin natin, edi husgahan natin, Sino na? pero sa sarili nating patakaran, sa sarili nating batas, hindi sa Open batas ko na? Di pa. ng ICC. Yam lang. Pagtiyagaan na lang po natin. Diyan ka lang. Kahit Ilan ang banda anong data mo? mangyari, mawawalan din ng saysay ang ginawa nila laban kay Pangulong Digong. Charge mo lang, ay zero pa. Lalabas din po ang katwiran. Baba mo lang Magtatagal dyan. lang po ng konti dahil may proseso. Wala ng jurisdiction ng ICC Daw? sa ating Pangulong Digong. Ayan na. Maniwala kayo sa akin. Pinatatagal lang nila sapagkat pinupolitika din dito yan. Mahirap lang magsalita. Hindi, lagyan mo kung lang dun akala sa loob, nila eh. tayo ay nagsasalita laban Bakit hindi na-charge sa kanina? ICC. Hindi po. Ang sinasabi lang natin, kahit balik-baliktarin mo ang pangyayari, wala ng Yeah, jurisdiction lagyan mo yun po sa ang loob. ICC. Yung Iwan mo lang. Pati po Oo, yung babalik ako. charge na kanilang Iwan mo lang ikinapit yan, 1 sa hour. Pangulo, 1 hour lang. crime against humanity, Para hindi hindi putol-putol yung live. kakapit 1 sa hour, babalik Pangulong ako dito, ha? Rodrigo Duterte. Ilagay mo na yan doon. Sapagkat yung Saan? war on drugs, Sa ano? hindi po Live, para klasifikado kitang-kita, Ma'am na Felipe crime Sara. against humanity. Masasalita Yung na siya ba? programa na Hindi, doon ako ginawa sarap. niya is a legal, Ano to? it is a regular Phone mong isa. governmental action akin isa, to ano? wipe out drug problem in our country. Ito pala, meron pala ako. Presidente po siya. Hindi, Siyang meron. nakakaalam ng mabuti para sa kanyang bansa. He should have been judged by the benefit, by the advantages reaped by the Filipino people from his program. He should not have been judged from the number of people who were killed along the war on drugs. May mamamatay at may mamamatay, alam naman nila yun eh. Sapagkat ang nagsusulong sa droga yung mga kriminal. Lalaban at lalaban yung mga yan. Bakit kailangan mo siyang husgar sa bilang o sa dami ng matay? Kailangan husgahan mo ang isang programa doon sa nakinabang
milyon-milyong pamilyang nakinabang. Ngayon, bumalik na naman ang droga. Ngayon, bumalik na naman ang krimen. Kayo po ang nakakalat, ang mga kamag-anak na sa Maynila ang magsasabi sa inyo, bumalik na naman ang problema ng ating bansa. Kasi mo, wala naman silang gustong gawin sa mga. Salamat po sa inyong lahat. Ito po isa po Ang daming VIP guys. Sabi sa'yo, anong oras ka nandito kanina? Tanghali ka na. Sayang. Nawala kasi doon ko muna. Sige. Dito muna ako ha. Baka natupad yung survey. Pakalain nyo naman sa simula pa ng certificate ako. Hindi man lang ako umahan. Andun o? Bawal po ka. Pagdas Pebrero yan tayo. Napunta ako sa number 22. Hanggang doon ka na lang. Bad trip guys, sa lobot yung isang cellphone. So, ngayon. 21 na naman ako. Pagkatapos ng milagro isang araw, nilagay Pagkakakita. number 12 sa isang araw. Ne? Stolator? Binaba na naman nila ako sa number 18. Tingnan mo ninyo yung kawalang hiyain ng mga survey companies na yun. Ito guys, si Naniniwala pa ba kayo Attorney dyan? Vic ko, katabi natin. Si Attorney Vic. Sipi-sipi ninyo. Merong isang media practitioner sa Maynila, babae. Hindi ko nababanggit din ang pangalan, baka sumigat pa. Hindi makamove on. Hindi siya makapaniwala bakit daw si Rodante Marcoleta naging number 6. Hindi niya kasi binabasa yung ating mga kababayang katulad ng inyong mga kamag-anak at kayong lahat. Hindi ba niya alam kung gaano ang kinontribute na boto ng lahat ng OFWs? Bakit hindi niya alam yun? Bakit tinitingnan niya? Ako na lang tinitingnan niya. Paano nangyari yun? Paano nangyari si Marcoleta ay nanalo? Paano nangyari yun? Nakakaawa yung tao na yun. Nakalimutan niya. Nakalimutan po niya napakaraming nagmamahal pala kay Rodante Marcoleta. Ngayon po, masasabi ko na sa inyo, lintik lang ang mga ganti. Nahanap ko yung cameraman ko. Andiyan kanina yun. Ang gusto nila number 36 ako. Sabi ng mga tao, hindi. Kailangan maging number 6. So yun po yung nangyari. Yun po. Ito guys, si Attorney Vic. Umanda Ito sila. si Attorney Vic. Ito pong impeachment na kinakasan nila, bahala sila. Attorney Vic Rodriguez. Bahala sila. Pero kung ako ang masusunod, sabi ko sa kanila, para mabawasan ang kahihiyan ng ating gobyerno, para hindi na mapahiya ang administrasyon, tigilan nyo na. Tigilan nyo na para hindi na mapahiya. Ngayon, kung gusto nyo mapahiya, o ituloy nyo. Hindi rin naman kayo mananalo. Kahit saan tayo mapunta, hindi mananalo ang kalaban ng ating Vice President. Sinabi ko na noong una, uulitin ko sa inyo, kung ayaw nilang itigil, nasa sa kanila. Pero kung gusto nilang mawala ang kanilang kahihiyan, itigil na lang nila. Ngayon, ayaw niyong tumigil, kurbahan natin. Sige, isulong ninyo. Pareho din naman ang mangyayari. They will not be able to remove the Vice President. Itaga mo sa bato yan. Itaga nyo sa bato yan. Walang mangyayari. The Vice President will stay as Vice President. Malungkot lang po ako sapagkat bago ako pumunta rito, gumawa po ako ng request sa ICC
payagan nyo sana ako kahit ilang minuto lang makausap ko ang dating Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Nakikiusap ako sa inyo, sabi ko, sapagkat gusto ko siyang makita ng personal para personal kong sabihin sa kanya ang aking pagpapasalamat. Dahil ako po'y naging senador dahil sa tulong niya. Marami pong tumulong sa akin, ngunit siya ay malaki po ang naitulong niya sa akin. Naghintay po ako ng mga ilang araw. Isang linggo siguro o mahigit pa. Hanggang ako po'y tumulak papunta rito, wala po silang ibinigay na sagot sa akin. Sa aking palagay, hindi rin po ako makakapasok para makausap ko man lang. Kahit na ba 3 minuto ay hindi nila ko bibigyan? Anong klaseng justisya naman yung ICC na yan? Dito pa naman sa Europa, ang akala ko dito mas matatag, dito mas malinaw ang justisya sapagkat magagaling silang mga tao. Pati ba naman yung 3 minuto o 5 minutong ihingin ko lang, makausap ko man lang, makita ko man lang, mahawakan ko lang ang kamay, makita ko lang kung anong kalagayan niya. Sapagkat malaking bagay naman po para sa isang tao na kagaya niya. Hindi po nila ibibigay siguro sa akin. Mamaya po, magbabakasakali akong pumunta ron, makita ko man lang yung lugar kung saan siya nakapiit. Pero huwag tayong mawawala ng pag-asa. Huwag tayong mawawala ng pag-asa. Sapagkat hindi pa naman po tapos ang laban. Sa ngayon po, maghintay lang po tayo. Maging matiisin lang tayo. Huwag tayong susuko. Huwag natin isusuko ang laban. Nasa panig po tayo ng katwiran. Nasa panig po tayo ng batas. Alam ko po, si Pangulong Duterte malakas ang kanyang loob. Hindi siya papayag. Hindi siya masisira ng loob. Kilala ko yung tao na yon. Makikipaglaban siya para sa inyo. Kahit kanya ng kalagay niya, nakapiit siya, pero kayo ang inaalala niya. Kaya, huwag po kayong mawawalan ng loob, huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Tatapusin po natin ang laban. Maiuwi po natin ang Pangulong Digong. Let's bring him home. Salamat po sa inyong lahat. Salamat po. Maraming salamat po, Senator Rodante Marcoleta. Mga kababayan, okay pa ba kayo? Alam ko po na ang pinakahihintay natin ay yung birthday girl mismo. No other than the Vice President of the Philippines. Ladies and gentlemen, it is my honor to present to you the Vice President of the Republic of the Philippines, the future President of the Philippines. Vice President Inday Sara Duterte. Thank you, mga kababayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, maayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Unahin ko po muna ang aking mga pagpapasalamat. Una po, ang pagpapasalamat natin sa Diyos dahil binigay niya sa atin ang araw na ito para tayo ay magsama-sama para
pagmamahal natin sa ating dating Pangulong Rodrigo Duterte. At pangalawang pagpapasalamat sa Diyos ay binigyan niya tayo ng magandang panahon. Malamig pero may araw. Patay tayo sa sunburn. I-ready ninyo ang inyong mga sunblock. Paniguraduhin ninyo ang inyong mga kutis. At ang sunod na pagpapasalamat ko ay para sa inyong lahat dahil sa oras ninyo, sa pagbabiyahe ninyo, sa suporta ninyo na ipinapakita at sa pag-celebrate ninyo sa araw na ito. Maraming salamat sa inyo. Madami ang galing pa sa ibang bansa, galing sa United Kingdom. Senator, selfie naman tayo. Thank you, Senator. Galing sa Germany. Galing sa France. Galing sa Ireland. Galing sa Belgium. Galing sa Italy. Galing sa Spain. At yung mga tiga Netherlands. I think meron din galing sa United States of America. Hong Kong, ma'am, meron? Hong Kong? Oh, wow! Ang layo na binahin nyo, ha? Manila, meron pa? Davao! Galing pang Davao! Maraming salamat dahil binigay ninyo ang oras ninyo, ang araw na ito para sa ating pagtitipon at binigay ninyo ang pagkakataon na ito para kami ay mapakinggan at para tayo ay magsama-sama ngayong araw na ito. Maraming salamat sa inyo at baka makalimutan ko mamaya dahil sa sobrang excited ng aking mga mensahe sa inyo. Mag-ingat kayong pauwi mamaya o bukas o kailanman na babalik kayo sa inyong mga tahanan. Mag-ingat po kayo. Ang sunod na pagpapasalamat ko ay sa lahat po ng ating mga guest speakers ngayong araw na ito. Isa-isahin ko po ang mga pangalan. Tulungan niyo po ako kapag meron akong nakalimutan na pangalan. Ang una pong nagsalita ay si Dr. Richard Mata. Ang sunod na nagsalita ay si Maharlika. Ang sunod ay si Attorney Vic Rodriguez. At nandyan din po si Senator Robin Padilla. At si Senator Amy Marcos. And si Senator Rodante Marcoleta. Sandali, pag sabay-sabay kayo nagsasalita, hindi ko naririnig. At, yes, of course, nakalimutan ko dahil dito na siya nakatira. Si spokesperson natin, Attorney Harry Roque. At nandito din si Congressman Bem Noel ng Anwaray Party List. At si Councilor Girlie Balaba. Conland. Malcolm Conland. Sino yun? Okay. Sino pa? Oh, nakalimutan ko ang aking kapatid. Ang aming Vice Mayor-elect at kasalukuyang Mayor ng Davao City, Sebastian Duterte. Kong Claude Bautista. At Congressman Claude Bautista ng Davao Occidental. Nagpapasalamat ako sa kanila dahil Malcolm Colmwell.
Conlan. Oh, yan. At andito din po ang kapatid ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Uncle ko po, si Benjamin Duterte. Okay. Meron pa nakalimutan? Rick Rodriguez, tapos na kanina. Tapos na, Dr. Mata. Asawa po ni Dr. Mata, si Mrs. Erica Mata. Okay. Sigurado kayo, walang nakalimutan sa pagpapasalamat. At ang susunod na pagpapasalamat ay sa lahat po ng volunteers ng ating rally gathering ngayong umaga na ito. Nagpapasalamat po ako sa kanila. Hindi ko po sila maisa-isa dahil napakarami po ng volunteers natin dito sa The Hague at sa Netherlands at iba't ibang mga lugar na nagsama-sama para mabuo yung ating pagtitipon ngayong araw na ito. Maraming salamat po sa ating mga, iakyat po ang kamay, mga volunteers. Lahat! Andyan po sila, mga volunteers natin. Maraming salamat sa inyo. Ang susunod na pagpapasalamat po ay mga kaibigan natin sa media. Dahil nandito sila, naninigurado na marinig ang boses natin sa buong mundo. At ang huling pagpapasalamat ay sa local government ng The Hague, Netherlands, dahil tinulungan nila tayo na mabuo yung ating programa ngayong araw na ito. Meron pa ba akong nakalimutan pasalamatan? Okay. Anong lugar, ma'am? Iakyat niyo yung banner niyo, ma'am, para mabasa. United Kingdom, London. UK. Ma'am, ayaw niyang sumama sa inyo. London. United Kingdom. Switzerland. Okay, Butuan City, Mindanao. France. Ma'am, anong flag yan? Germany. Hindi ba ito yung Germany? Ano ka, ma'am? Ma'am, hindi mo alam, dala-dala mo flag. Ano yan? Humiwalay sa Germany. Kasi magkamukha sila ng flag. Belgium. Iceland. Canada. Canada. Okay? Please, power hugs, VP Inday Sara, pabalik na kaming Canada. Yes, ma'am, mamaya meron po tayong 1 by 1 dito, ma'am. Sundin lang po natin yung instructions ng ating mga volunteers para mabilis at ma-accommodate natin lahat. Happy birthday to our future President, VP Inday Sara. We love you and we pray for you, Sara Natix. Maraming salamat. Happy birthday, VP Inday Sara. I love you from Canada, Sara Natix. Ma'am, hindi ko makita. From? Sarana Movement. Amik, UK. Maraming salamat. Ano pong edad ninyo, sir? 58. Okay. Ako po ay 32. Thank you. Magkalayo po ang edad namin ni sir, pero pareho kami ng birthday. Ayan. Ang susunod ko po, anong flag yung dala-dala nila? Ha? Yung flag na blue tapos may yellow. Sweden. Di ba, sa susunod na balik ko, sana hindi na naman nababalik ako dahil nauwi na natin si Pangulong Rodrigo Duterte. Ay, ma-memorize ko na talaga yung mga flag ninyo. Anong flag ito? Norway. Yan. Bangsamoro. Yung red, white, and red, ay blue, white, and red, France. France.
Ayan. Ang susunod ko po na mensahe ay mensahe po sa ICC na pakawalan nyo na at ipadala nyo na pauwi si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Pilipinas. Dahil gaano man nasabihin nila na wala na kami kung paano siya kinuha, dinukot, kinidnap doon sa Pilipinas, ang importante ay nandito siya sa amin at tutuloy yung paglilitis, ay dapat hindi ganon. Dahil, di ba, sila yung nagsasabi, lahat may human rights. So, dapat ibigay din nila yung human right ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ibalik sa Pilipinas at i-check ng ating mga lokal na korte kung karapat-dapat ba na siya ay ipadala dito sa dahig. Kaya dapat po hindi natin tigilan ang panawagan natin sa ICC to send him home. At huwag natin tigilan ang panawagan natin doon sa loob ng Pilipinas na lahat sa ating gobyerno ay dapat gawin nila, bring him home. Bring him home. Bring him home. Bring him home. Hindi po dapat ipikit ng korte ang kanilang mga mata na sila ay walang jurisdiction sa kaso. Nagsimula sila sa kanilang investigasyon 2 taon matapos tayo umalis sa pagiging miyembro ng ICC. Hindi po pwede yon na kahit kailan pwede ka mag-imbestiga. Dahil ibig po sabihin nun, kapag sinabi mo, 5 years from now, mag-iimbestiga ako. 6 years from now, mag-iimbestiga ako. 20 years from now, mag-iimbestiga ako. Hindi pwede yun. Dahil ibig sabihin nun, wala nang katapusan. Nahahabulin ka pa ulit-ulit. Water! Ay, wala po si Kateki. Hindi po naka-duty si Kateki. Ano nga bang pangalan mo, sir? Oh. Ano daw, ma'am? Katuko? Kakulay lang ng katuko, mama, pero mas guwapo siya kaysa sa mga tuko. Ano ibig sabihin ng katuko? Kasamang tuko? Hindi pwede na kung kailan mo gusto ikaw mag-imbestiga, ay ganun ang gagawin mo dahil hindi matatapos eh. Kaya wala na silang jurisdiction sa kaso na ito. Huwag nilang ipikit ang kanilang mata sa pagkidnap sa ating dating Pangulo, sa facts, sa katotohanan na wala silang jurisdiction. Kaya kailangan, huwag nating tigilan. Paulit-ulit ang panawagan natin, ICC, send him home. Yun lang ang hinihingi naming lahat, mga Pilipino sa buong mundo. Ibalik ninyo sa amin ang aming dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang susunod ko po na mensahe ay mensahe ng pagpapasalamat sa inyong lahat sa pag-celebrate ninyo. Unang-una noong birthday ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong March 28. At ngayon ang pag-celebrate ninyo sa aking birthday naman, May 31. Binisita ko po kahapon si dating Pangulong Duterte. At sabi ko po sa kanya, ay, unang-una,
hindi siya, nahihirapan siya maggupit. Ito pa ha, hindi marunong magluto, hindi marunong magwalis, ay, hindi marunong maglaba, hindi marunong maggupit ng kuko. Kasi buong buhay niya pala ay manicurista yung naggugupit ng kuko niya. So kahapon, sinabi sa akin ng gwardya, "O ayan, may 2 nail cutter, gupitan mo yung tatay mo ng kuko." Eh hindi din ako marunong maggupit ng kuko ng ibang tao. Ay, kaya ko yung kuko ibang tao, ay hindi ko magawa. So nahirapan ako na gupitin ang kanyang kuko. At 2 yung nail cutter. So, 2 kami ng nanay ko, yung isang kamay niya nasa akin, yung isang kamay niya nasa nanay ko. Nakaganon siya doon. Nagugupit kami ng kuko niya. First time in my life, nagupitan ko ng kuko ang aking tatay. Meron palang tao na ganun, no, na hindi marunong maggupit ng kuko. Alam ko din, ayaw ng aking mga anak na maggupit ako ng kuko nila kasi nasasaktan daw sila. Kay puok daw kaayo ko kung maggupit og kuko na wala nang naiwan na puti. Lahat yan. Kasi ayaw ko, hanggang nandyan na yung laman. Kasi ayaw ko yung merong lampas sa lampas sa laman. Gusto ko talaga. Nasa dulong-dulo na talaga. Kaya yung mga anak ko, ayaw din nila magpagupit ng kuko sa akin. Kaya hindi rin ako marunong maggupit nung tama lang na gusto. Depende, iba-ibang gusto ng tao sa kuko nila. So, yun. Ginupitan namin siya ng kuko. Tapos habang naggugupit ako ng kuko sa kanya, nakatingin siya sa akin. Tingin-tingin siya sa akin. Tapos sabi niya, alam mo, habang tumatanda ka, kumukha na talaga kita. Tapos sabi ko sa kanya, Papa, ako o siya? Ay, sabi niya, mas maganda ka sa nanay mo. Pero sa totoo lang, alam nyo, lagi yan, di ba? Na sabi nila, improvement of the race daw yan. Maganda ang nanay, mas maganda ang hindi ganyan ang nangyari. Alam niyo po, mas maganda ang nanay ko kesa sa akin. Nasaan na yung... Yan. Babay ka, ma. Yan. Kung ako ay 31 years old lang, ang nanay ko po ay... Lobat. Guys, lobat yung cellphone, lobat. Lipat muna kayo kay Pinoy Holland. I-relive ni MK. Low battery. Ayan ang likod, nakikita nyo ha. Yan po kung paano pumunta doon sa VIP na lugar kung saan ay bawal po pumunta ang mga tao. At nandito sa gilid, eto sila Maharlika nagpapakuha ng picture. Ayan. Si Maharlika nagpapakuha ng picture sa ating mga kababayan. Busy sila, no? Hi ma'am. Ang mga VIP natin ay nagpapakuha ng picture. Sige. Ay, si Ma'am Amy. Si Ma'am Amy Marcos nagpapakuha ng picture din. Yan. Para makita nyo kung paano umattend dito mismo, no? Hindi lang sa isang lugar ng cellphone. So, ito po ang kalagayan dito. Ang likod. Dito tayo sa likod mismo, guys. Kayong lahat ay nandito sa the Netherlands, sa iba't ibang bansa sa Europa o sa ibang continent dahil
Ayos ba? Bakit? Naghanap kayo ng oportunidad para sa sarili ninyo at para sa pamilya ninyo. Hindi po ba nakakalungkot yon para sa isang bayan na ang mga tao ay umaalis? Dahil unang-una walang trabaho. At kung meron ng trabaho na makita, ay kakapiranggot yung sweldo. Walang pabahay na kaya ng Dito mga guys, pila tao. ice cream. Walang healthcare. Saan ang ice cream? Napakaganda ng healthcare ninyo dito Ayun. sa Europa. Nakapila sila sa ice cream. Diba? Diba? Ang pamilya, Haba ng pila ba? Ang haba ng pila. Ice cream yan? Ice cream. Oh, shoutout ka muna. Shoutout. Legal of shoutout sa inyo lahat, sa mga viewers. Like. Ang daming tao dito guys, sa likod. Oh my God. Na-charge na? Ilang percent na? 26 na. Ayun na, kinapalit na tayo. Ilagay mo na sana para magre-resume na lang. Yeah. Pumunta lang ako dito guys kasi kumuha ko ng ibang phone. Kana. Daddy Black, kana. Kana yung battery pack. Yan. Palit na. O guys, i-re-relive ko guys. Papalit akong phone. Kasi sa misis ko tong phone, papalit tayong phone na. Magpapalit tayong phone guys.